Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel ni Ang Manlalakbay. Ganoon din sa ating butihing narrator na si Karine at kay Sir Froy. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak na mabasa ang pagpapatuloy ng kwento ko tungkol sa kamag-anak kong si Ramon at ang tatay ruhing niya na isang sugo ng demonyo. At sa pagpapatuloy ng kwento, mula sa dibdib nito ay iniangat niya ang kanyang tangan na isang medalyon na hugis tatsulok at may iisang mata sa gitna na may labis na nakakasilaw na liwanag na nagmumula rito bago ito muling umatake sa kanilang mag-ama. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil nung nakalapit na ang antingerong sigado sa kanila ay bigla itong pinaliparan ng sumpa ni Tatay Ruhing at ayon dito ay may kargang matataas na uri ng sumpa upang makapagdulot ng pinsala ang matandang antingero. Kitang-kita din ni Ramon kung papaano kumapit ang sumpang yon sa matandang antingero. Kaya nang tumama ito sa dibdib ng Ginoo, ay agad itong tumalsik mula sa kinatatayuan niya ng ilang mga metro hanggang sa matumba ang matanda sa mabatong bahagi ng kanilang bakuran. Sa pagkakataong ito ay muling napangiti si Ramon habang sinisipat-sipat niya ang naging pinsala sa matandang antingero. Ngunit nanlaki ang mata niya dahil mula sa madilim na bahagi ng binagsakan nito ay may narinig silang mag-ama na malakas na tawa at mula ito sa matandang antingerong naglakad patungo sa tatay ruhing niya. Kaya naman labis na nag-alala si Ramon dahil wala man lang galos o pasa ang Ginoo kahit na sumalo ito ng malakas na atake. Sa tingin mo ba ay uubra sa akin ang mga sumpa na ginamit mo sa akin? Sinabihan na kita. Una pa lang na alam ko ang tunay mong pagkatao at ang kahinaan mo. Ang sampang ginamit mo sa akin ay nag-uumapaw sa itim na kapangyarihan. Ngunit lahat ng aral na alam mo at gagamitin mo sa akin ay kayang-kaya kong tablahin. Kaya humanda ka na itiman. Katapusan mo na! Sa puntong yun ay napalunok si Ramon ng laway dahil unti-unti na siyang nakakaramdam ng matinding kaba at kilabot sa kung ano ang sasapitin ng kanyang tatay Ruhing. Ngunit hindi nawalan ng kumpiyansa sa sarili itong si Tatay Ruhing at muli siyang sumugod sa matandang antingero. Ilang beses silang nagpambuno at nagpalitan ng pag-atake hanggang sa mahirapan ng makipagsabayan ang tatay ni Ramon dahil sa pagod at sa dami na nitong pinsalang iniinda. Kaya nang muli silang magsalpukan ay biglang napayukod sa lupa ang kanyang tatay habang umuubo ng buo-buong dugo. Nang makita ito ni Ramon, ay nagmadali siya sa paglapit sa kanyang tatay upang kamustahin ang lagay nito habang nag-aalala. Tay, ayos na po ba kayo? Mukhang hindi na maganda ang inyong lagay. Ano kaya't Hindi tayo pwedeng sumuko, anak. Sa oras na sumuko tayo, ay paniguradong papatayin tayo ng gadong yan. At hindi ko na naisin yon. Dahil hindi ko rin alam kung anong maaring sapitin ng nanay at ng kapatid mo sa matandang antigero kung mawala ako. Ayaw ko man ay wala tayong magagawa kundi ang magtulungan. Makinig kang mabuti sa akin, anak. Gamitin natin ang lahat ng meron tayo upang magabi ang matandang antigero sa kasalukuyang pangangatawan ko. Kasi kalahati na lang ang pondo kong inirhiya. Baka kulangin na ito sa mga susunod na palitan namin ng mga atake. Walang pagdadalawang isip na tumango si Ramon sa mga sinabi ng kanyang ama at agad na inalalayan niya ang Tatay Ruhing na makatayo. Habang papatayo sila, ay nag-uusol na si Ramon ng kumbate general na binubuo ng mga pambakod at pader na mula sa kaliwa. Sa puntong ito ay ang tatay naman niya ang nakaramdam ng matinding takot at kaba nang dumampi sa balat nito ang aurang pinapakawalan ni Ramon.
isang nag-uumapaw sa lakas na kapangyarihang itim na hindi alam ng kanyang tatay kung saan nagmumula. Ang aurang ito ay pamilyar sa akin at kung alalahanin ko ay katulad ito ng aura ng yumao kong ama na si Banding. Ang una at pinakamalakas na sugo. Dahil sa mga nangyayari ay hindi ko maiwasang masabik kung ano at gaano pa kalakas ang tataglayin ng aking anak. Mas lalo pang iniangat ni Ramon ang lakas na taglay niya sa sumunod na antas, dahilan upang mapatigil ang matandang antingero sa muli nitong pagsugod. Talaga namang nakakabilib ang bagong henerasyon ng mga antingerong kaliwa. Akalain mong mas matindi pa ang pwersang taglay mo kaysa sa iyong tatay. Magtapat ka nga sa akin, binata. Ikaw ba ang kumitil sa buhay ng aking anak na si Berta? Alam ko pong nakakabastos ang sumagot ng pabalang sa mga matatanda dahil ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Opo, aaminin ko na akong kumitil sa buhay ng inyong anak na si Berta at patawarin niyo po ako kung nagawa ko yon. Sa puntong yon ay ngumisi ng nakakaloko itong si Gado at umatake kay Ramon ng ubod bilis na halos hindi man lang niya nakita o naramdaman. Ngunit mabilis namang sinaluyon ng kanyang tatay Ruhing, dahilan upang tumalsik ito ng ilang metro at mawalan ng balay. Kaya naman agad na napalingon si Ramon sa bahagi kung saan tumalsik ang kanyang ama at sinipat niya kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Labis ang pag-aalala niya noong hindi niya nakitang bumabangon ang kanyang tatay Ruhing, kaya dito na siya sumabog sa galit at walang pakundangang umatake sa antingerong si Gado. Habang umaatake si Ramon ay pinipilit namang umilag ni Gado at doon niya naisip na hindi biro ang karga-kargang sumpa na bawat suntok na pinapakawalan ng binata. Delikado ang bawat suntok at sipang pinapakawalan ng batang ito. Bukod sa balot ng mga pamarusang sumpa, ay may karga din ng mga yon ng lason sa kaluluwa na mula pa sa panig ng kaliwa. Kaya hindi ko maisip kung anong mangyayari kung direkta akong tatabakan nito. Bulong ng matanda sa kanyang sarili habang nag-iingat sa bawat galaw. Maya-maya lamang ay nilito ni Ramon ang kalaban na magpakawala ito ng isang anino mula sa kawalan at pinasugod sa matandang antingero. Nang mapukaw ang atensyon niya dito, ay nangusap si Ramon ng isang susi at sumabog ang aninong yon sa harapan ng matandang antingero, sanhi ng pagkawala sa atensyon ng matanda. Kaya naman kinuha ni Ramon ang pagkakataong ito at isang bulong ang pinakawalan niya. Sekere Imperium Meum! Na ang ibig sabihin ay sundin mo ang aking mga utos. Matapos niyang maibulong ito ni Ramon, ay dito na siya humalakhak ng humalakhak na para bang isang tunay na demonyo na nakapangingilabot na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Maya-maya bigla na lang tumayo ang matandang antingerong yon na tuwid at para bang itong wala sa kanyang sarili. Kaya naman nagsalita si Ramon at sinabi nitong, Lumuhod ka, tanda! At isuka mo ang lahat ng dugo na meron ka! Huwag kang hihinto hanggat hindi mo na isusuka ang puso mo! Tampalasan! Agad na ginawa ng matandang lalaki ang mga sinabi ni Ramon. Pabagsak nitong inilapat ang kanyang tuhod at dinukot ang bunganga hanggang sa magdugo ito at doon ay sumuka ito ng sumuka. Sa pag-aakala niyang tapos na ang labas dahil napasok niya ang ulo ng matandang antingero, ay tumalikod na siya upang puntahan ng kanyang tatay Ruhing. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, ay nakaramdam siya ng isang malakas na atake itong si Ramon sa kanyang likuran. At nang sinubukan niya itong lingunin, ay matinding sinag ng liwanag ang sumabog sa kanyang muka, dahilan ng biglaan niyang pagkasilaw.
Ilang saglit lamang ang lumipas ay may naaninag siyang kulay puting nilalang na kanyang ipinagtaka dahil alam niya sa sarili niyang wala nang silbi si Gado. Dahil sa napasok na nga niya ang isipan ng antingero at imposible na itong makapag-orasyon pa. Ngunit sa kanyang pag-aanalisa sa sitwasyon ay doon niya napagtantong ito ang gabay ng matandang si Gado at lumabas ito sa katawan ng lalaki nang makaramdam na nalalapit na ang katapusan ng kanyang kasanggang si Gado. Kahit na maliwanag, ay kitang-kita niyang biglang tinubuan ng kung ano ang nilalang sa likuran nito na may halin tulad sa mga pakpak na tulad ng sa mga ibon at nagpasabog muli ito ng dibinong liwanag. Kaya lalong nahirapang makakita si Ramon at nasilaw siya sa mga sandaling yun. Pilit niyang inihaharang ang kanyang mga kamay dahil hindi niya makita kung anong ginagawa ng nilalang na ito. Hanggang sa masipat niyang tila nawalan ng malay si Gado mula sa pagkakaluhod at tumigil ito sa pagsuka ng dugo. Mula sa lupa ay binuhat siya ng dibinong nilalang, saka ito lumipad sa himpapawid. Pero bago ito maglaho ay nagwika ang anghel na ito sa kanya. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita makasuko ng impyerno. Baka tandaan nyo na susunod na maghaharap tayo ay hindi ko kayo bubuhayin ng ama mo, pati yung mga tangan yung demonyo. Pagsasamahin ko kayo sa lugar kung saan kayo nararapat. Sisiguraduhin ko rin ang pagkatubok ng inyong mga katawan sa impyerno kung saan kayo nababagay na mamuhay. Mga anak ni Satanas, magtutuos pa tayo, pakatandaan nyo yan! Matapos maglaho ang dibinong anghel at ni Gado sa kawalan, kaya naman biglaan ang pagbagsak ng katawan ni Ramon sa lupang kinatatayuan niya. Kaya naman kahit nasugutan at hirap ng kumilos ang kanyang tatay Ruhing, ay nagmadali ito sa pagpunta sa kanyang anak upang alamin ang lagay nito. Anak! Ramon! Ayos ka lang ba? Natatarantang saad nito sa anak na walang malay. Nang walang sagot na makuha si Tatay Ruhing sa kanyang anak, ay mabilis itong umusal ng ilang mga inkantasyon at inihip sa mukha ng kanyang anak. Matapos gawin ito ng Tatay Ruhing niya, ay isang malalim na paghinga ang hinugot nito, saka siya nagkamalay tao. Ano? Ramon? Anak? Kumusta ang pakiramdam mo? Tay, buhay pa ba ako? Abat oo naman. May patay bang nakakapagsalita? Pabiro nitong saad sa anak na mukhang maayos naman ang lagay. Sa puntong ito ay nagtawanan ang mag-ama habang inaalalayan nila ang kanilang sarili hanggang sa makatayo silang mag-ama. Maya-maya ay lumabas din ng bahay ang nanay ni Ramon upang asikasuhin sila nito at ipinasok sa loob ng bahay upang lunasan ang mga sugat at iba pang mga pinsalang natamo nila sa nagdaang laban. Kinaumagahan, kahit puno pa ng pasa at sugat ang buong katawan nilang mag-ama, ay kailangan na nilang gawin ang panata ng Tatay Ruhing niya na pagtulong sa mga taong may sakit pagdating sa espiritual. Habang nanggagamot ang tatay ni Ramon ng isang batang ginambala ng maligno, ay nakita siyang kumakaripas ng takbo papasok ng bahay nila at nakipagsiksikan sa kumpol ng mga taong naroon. Agad na itinigil ni Ramon ang pagbabasa niya ng mga ritual mula sa itim na libro at pinakatitigan ang bata na parabang naguulat ito o may sinasabi sa Tatay Ruhing niya. Ramon! Anak! Ikaw na muna ang sumulan na itong ginagawa ko at may importante akong bisitang paparating. Hindi ako pwedeng makitang ganito ng bisitang yon. Nang marinig ito ni Ramon, ay agad naman siyang lumapit doon sa pwesto ng gamutan at bago siya maupo ay sinundan niya ng tingin ang tatay niya na tila ba nag-aalala habang pababa ito ng hagdan kasama ang bata. Bisita? Sa ganitong araw? Aba, kailangan ko malaman kung sinong bisita ni Tatay Ruhing
at kung bakit tila ba nag-aalala ito. Hindi ko pa nakitang ganun ang kinikilos ng tatay, bukod sa bago namin makalaban si Mang Gado. Bulong nito sa kanyang sarili. Dahil sa kuryosidad na makilala ni Ramon ang bisita ng kanyang ama, ay agad na niyang sinimulan ang gamutan. Kumuha ng karayom itong si Ramon at isang puting kandila, at na makompleto na niya ay umusal siya ng isang buhay na salita at kanya itong ikinarga sa karayom na hawak at may kung anong mga simbolo na iginuhit niya sa kandilang yun. Hinatak niya rin ang mitya ng kandila bago muling bulungan ang loob nito. Isa sa mga batas ng espiritual na gamutan, kanan man o kaliwa, ay na wag kang magpapasanib o maglalagak ng masamang espiritu sa katawan ng isang inosenteng bata dahil masisira ang kaluluwa ng batang yon na maaring maging sani ng pagkamatay ng ilang gumagawa noon. Ang tawag sa prosesong ginawa ni Ramon ay ang pagsasalin o paglilipat ng sanib sa taong may malakas na kaluluwa. Upang mahirapan lalo ang nilalang na gumawa ng ganon sa bata ang ginagamit ni Ramon. Matapos ito ay itinapat ni Ramon ang kandila sa bunganga ng bata at hinipan ni Ramon ang mismong kandilang nakatapat sa bibig ng bata, ay kitang-kita ng halos lahat ng naroon nang biglang may hinigop na kung ano ang kandila mula sa bibig ng batang yon. Malausok ito na manipis at dire-diretso. Ayon naman kay Ramon na ang usok daw na yon ay sumpang ikinarga sa bata upang parusahan ito. Agad nagtanong si Ramon sa mga taong naroon kung sino ang maaaring sumalo ng sumpa ng maligno. Noong una ay walang may gusto dahil natatakot sila sa mga maaaring mangyari sa kanila. Pero nang siguraduhin ni Ramon ang kaligtasan ng taong sasalo ng sumpa, ay agad na tumayo sa harapan ni Ramon ang kapatid na panganay ng batang yon. Saka ito nagboluntaryo siya na lang ang gamitin upang maisalba niya ang kapatid niyang may sakit. Dahil sa mga nasaksihan ni Ramon ay hindi niya maiwasang mapangiti, kaya naman pinahiga niya ang nakatatandang kapatid ng bata na tawagin na lang nating Robert sa tabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Rio. Ano Robert? Handa ka na ba? Opo, Manong, handa na po ako para sa kapatid ko. Huwag kang magalala dahil mamayang pagmulat mo ay maayos na lahat sa inyo ng kapatid mo. Nakangiting saad nito sa nag-aalalang si Robert. Sa puntong ito ay pinapikit na ulit ni Ramon si Robert habang inuusalan ng mga orasyon. Nang itapat ni Ramon yung kandila sa bibig ni Robert, ay humangin ng ubod ng lakas dahil sa mabilis na hinigop ng katawan ni Robert ang sumpang naroon sa kandila bago nawalan ito ng malay. Ilang saglit lang ang lumipas nang magsimula ng magwala ang kung sinong maligno ang naroon sa katawan ni Robert. Naging mabalasik naman ang pagmumukha nito na para bang isang adik na lango sa ipinagbabawal na gamot. Teka, bakit ako nahuli? Sino kang tampalasan ko ha? Wala akong panahon makipaglokohan dahil may asakasuhin ako. Seryosong saad ni Ramon sa nakasanib kay Robert. Bakit? Sa tingin mo ikakayanin mo kami? Hindi lang ako nag-iisang nakasanib dito sa lalaking ito. Ah, ganun ba? Ilan ba kayo dyan? Mabuti pa'y tawagin mo na mga kasama mong nilalang upang makpagsabay-sabay ko na kayo. Oh, hindi ba magaling ka? Bakit hindi mo bilangin? Sabay tawa nito na para bang nangaasar pa. Ah, ganon. Namimiloso po ka pa. Eto, bibigyan kita ng isang pabaon na hindi mo makakalimutan. Umusal ng isang pandigmang orasyon si Ramon at kanya itong ikinarga sa kanang kamay. Sa kanya itinarak ito sa tagiliran ng lalaking si Robert.
Nang dumampi ang daliri ni Ramon sa tagiliran ni Robert, ay naghumiyaw ito sa sobrang sakit at nagsimulang magmakaawa kay Ramon. Pasensya ka na. Hindi kita nakilala. Nakikiusap ako. Total naman, pareho tayo sa kadiliman. Nanggaling ang kapangyarihan taglay. Patakasin mo na lang kami. At hindi namin gagabalain. Ang bata basta't mag-aalay, may tubi ng kapalit. Oh, teka. Isang pandigmang orasyon pa lang ang kinarga ko, tumiklop ka na. Hindi ba na namimiloso po ka kanina? Tsaka sino ka para humingi ng alay, ha? Sino ka para diktahan kami? Baka nakakalimot ka na isang mababang uri ka lang ng nilalang at anumang oras, kayang-kaya kitang tapusin na walang kahirap-hirap. Pasensya ka na, Manong. Ayaw namin ng gulo sa'yo, sama mo. Sige, hindi na kami hingi ng kahit anong kapalit. Basta patakasin mo na lang kami. Hindi naman kami na lang na may alaga kang matapas na uri ng dimma. Hindi na natapos ng malignong nakasanib kay Robert ang sasabihin nito dahil mabilis na tinigal po ito ni Ramon na siyang agaran nitong ikinamatay. Sindak na sindak naman ang halos lahat ng naroon matapos nilang marinig mula sa lalaki ang kahindik-hindik na sigaw hanggang biglaan itong huminto. Panandali ang tumigil sa paggalaw si Robert hanggang may pumasok na naman sa kanyang maligno na kasama nung una niyang pinatay. Aka! Si Terfinka! Isa akong mataas na uri ng maligno at ako ang tumatayong pinuno ng mga kasama ko. Wala akong pakialam kung sino ka at kung ano ka. Ang akin lang ay lumayas kayo sa katawan ng bata at tigilan nyo na siya at ang pamilya nila. Dahil kung hindi, uubusin ko kayong lahat na nakasanib dyan. Alam naming malakas ang iyong tinataglay na kapangyarihan. Ngunit hindi kami makakapapayag na patawarin ang bata dahil may nagalaw siyang puno. At ang punong ito'y sagrado para sa aming mga maligno. Kaya namin ginagawaran ng pamarusa ang batang yan. Bakit? Sino ba kayo para magparusa ng isang inosenteng bata na walang kamuang-muang sa mundong ginagalawan ng mga gaya ninyo? Hindi nga niya nga alam na may mga katulad niyong nilalang na naririto at namumuhay kasama namin. Parati niyong sinasabi na kailangan kayong respeto ng mga tao. Ngunit kayo ba, rumerespeto sa mga katulad naming tao? Hindi porket kayo nauna dito sa mundo ay kami makikibagay sa inyo. Tandaan nyo, hindi lahat ng tao ay nakikita kayo at naniniwala sa mga katulad nyo. At higit sa lahat, bakit sila mag-aalay sa inyo? Sa puntong ito ay hindi nakasagot ang mataas na uri ng malignong nakasanib kay Robert sa mga sinabi ni Ramon. Kaya naman muli siyang tinanong ni Ramon kung papalayain niya ba ang bata at pamilya nito o haharapin na lang nila ang kanilang katapusan sa kamay ni Ramon. Dahil sa tagal ng pagsagot ng nakasanib kay Robert ay magsasalita na sana si Ramon ng kanyang hatol, ngunit biglang sumingit si Robert at nagdesisyon ang mataas na uri ng maligno na iiwanan na lang niya ang bata at pamilya nito. Ipinasumpa naman ito ni Ramon upang maiwasan ang paghihiganti. Para sa kaalaman ng mga masusugid na tagapakinig ay ang mga maligno at ibang nilalang na kaliwaman o kanan ay nakatali sa mga salitang binibitawan nila at sa oras na hindi sila tumupad dito ay malaki ang magiging kabayaran nito sa kanila at posibleng kamatayan pa ang maging kapalit. Kaya ang pakikipagkasundo sa mga ganitong nilalang ay sagrado na pangahawakan nila panghabang buhay. Matapos makasumpa ng nilalang, ay hinipan sila ni Ramon at dahan-dahang pumikit si Robert hanggang sa mawalan muli ng malay. Nag-usal naman si Ramon ng pampamulat at isang orasyong pampagising para sa binatilyong walang malay at sa kapatid nitong si Rio. Nang magmulat ang dalawa, ay tubig agad ang hinanap nilang dalawa. Kaya habang umiinom ng tubig ang dalawang yon, ay umusal na si Ramon ng panselyo upang hindi na muling makapasok ang kahit na sinong nilalang sa magkapatid.
Nagmamadali namang bumaba si Ramon at lumabas upang hanapin ang kanyang tatay Ruhing kung saan ito nagtungo at upang malaman niya kung sino ang bisita nito. Sinubukan niyang hanapin sa iba't ibang lugar sa bakuran nila, ngunit hindi niya ito nakita. Takang-taka si Ramon kung saan nagtungo ang kanyang ama dahil hindi naman ito lumabas ng kanilang bakod. Kaya naman pumikit siya ng ilang minuto habang nag-uusal ng isang orasyon. At nung matapos na siya at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay doon na nito nakita ang mga espiritual na nilalang. Ang abilidad ni Ramon na ito ay ang pagkokontrol ng kanyang ikatlong mata na maaari niyang buksan at isara anumang oras niyang gustuhin. Sa totoo lang ay bihira ang abilidad na ito sa isang tao dahil napakababa lamang ng pagkakataong magkaroon ng ganon, at kung meron man ay ang tsansa pa nito ay nasa 1 o 2 sa bawat 1,000 na katao. Sa puntong ito ay natuntun niya ang kinaroroonan ng kanyang tatay Ruhing, kaya naman nagmadali siyang tumakbo papunta doon. Nang halos paparating na siya ay laking gulat at bahagya pang napahinto si Ramon nang makita niyang nakaluhod ang tatay niya at nakayuko ang ulo nito sa isang hindi niya kilalang matandang lalaki habang nakikipag-usap ito. Nang ipinagtataka ni Ramon ay tila ba hindi niya maintindihan ang pag-uusap ng dalawang yun. Dahil sa talang buhay niya ay doon pa lang niya narinig ang mga salitang yun. Kahit na hindi niya alam at maintindihan ang pag-uusap ng mga ito, ay naririnig niya sa kanyang tatay na magalang itong nagsasalita at sumasagot na parang iginagalang niya ang kausap ng higit pa sa kanino. Tay, maaari po bang malaman kung sinong kausap nyo? Nang papalapit si Ramon sa kanyang ama, ay biglang tumigil sa pagsasalita ang misteryosong matanda at tumingin ito sa binata. Nakakailang hakbang pa lamang si Ramon ay nanindig ang buong kalamnan niya nang mula sa kawalan ay may lumabas na 2 nilalang. Mukhang malalaking mga aso ang mga ito, ngunit may 3 buntot at kulay pulang mga mukha at itim na katawan. Nang makita ito ni Ramon ay napatigil siya sa paglapit sa mga ito dahil umatungal ng nakakatakot ang 2 nilalang na yon. Sa isip ni Ramon ay delikado ang lagay niya dahil ramdam niya sa aura ng mga nilalang na yon na hindi sila pangkaraniwan at matataas silang uri, pero hindi niya matukoy kung ano ang mga ito. Dahil sa natatakot at hindi mapalagay na pakiramdam, ay lumabas mula sa anino ni Ramon ang alaga nitong demonyo at pumunta sa harapan niya upang protektahan siya nito. Nang sasalakay na ang mga alaga ng matanda at ang demonyong kasangga ni Ramon ay biglang sumipol ng pagkalakas-lakas ang misteryosong matanda, dahilan upang tumigil ang mga alaga niya at muling bumalik sa tabi ng matanda. Nung makita ito ni Ramon, ay pinasalamatan niya ang kanyang kasanggang demonyo at pinabalik na niya ito sa kanyang anino para magkubli. Agad namang napatingin si Ramon sa misteryosong matanda habang tumatawa ito at pumapalakpak dahil sa ipinakitang tapang ng anak ni Tatay Ruhing. Aba, Ruhing, ito na ba ang panganay mong anak na naikwento mo sa akin? Hindi may kakailang anak mo nga ang binatang ito dahil tulad mo ay malakas rin at may angking abilidad. Akalain mo na sa murang edad niya'y nagagawa na niyang makatawag ng isang mataas at maharlikang demonyo upang maging kasangga nito. Talaga namang nakakabilib kayo mag-ama. Nakakatawa mang isipin na hindi pa ito ang pinakamalakas niyang anyo at maaaring mas mahigitan ka pa niya, Ruhing, kung patuloy pa siyang magsasanay at magsasaliksik ng tungkol sa itim na aral. Agad namang lumingon ang tatay ni Ramon sa kanya at dali-dali niyang hinatak ito papalapit sa kanya
sa kanya ito binulungan. Anak, yumuko ka at tumungo bilang paggalang at pagpupugay sa aking nag-iisang maestro na siyang pinakamalakas sa lahat ng mga itiman. Agad namang napayuko at nagbigay ng paggalang si Ramon sa misteryosong matanda na tuwang-tuwa pa din sa kanya. Iho, tawagin mo na lang ako bilang Tatang Sandro. Kung nagtataka ka kung sino ako, ay ako lang naman ang maestro ng tatay mo na siyang nagturo at gumabay sa kanya. Kaya kung nasan man siya sa katayuan niya ngayon, ay dahil sa pagtutulungan naming dalawa. Nung marinig ito ni Ramon, ay dito na siya napangiti habang napapaisip na hindi niya akalaing makikilala niya ang maestro ng kanyang ama. Kaya naman walang paglagyan ng kanyang saya nung mga oras na yon dahil matagal nang gustong makilala ni Ramon ang taong nagturo at naging maestro ng kanyang ama. Sa wakas ay nakita na at nakilala na niya ang taong humubog sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang naroon ito sa harapan nila at patawa-tawa lamang dahil sa mga kwento ng tatay ruhing niya na papakinggan ang tungkol sa maestrong ito. Nabalitaan kong napasabak kayo ng anak mo sa isang malakas na debinong antingero, tama ba? Opo, maestro. Masyadong malakas ang antingerong yon. Halos muntik na akong hindi umubra sa antingerong nagngangalang Gado. Mabuti na lang at naroon si Ramon upang tulungan ako at napagtagumpayan niya yon nang mapasok niya ang isipan nito. Talagang hindi ka uubra sa antingerong yon. At kung tutusin, ay kayang-kaya niya kayong patayin ng sabay dahil ang mga kalibre ng antingerong yun ay kayang tumawag ng mga dibinong nilalang sa pagsasakripisyo ng ilang taon sa kanyang buhay. Pasintabi na po sa inyong dalawa. Ngunit paano niyo po nakilala ang taong nakaharap namin at ang abilidad nitong pagtawag ng dibinong nilalang? Mabuti at naitanong mo yan, bata. Ang antingerong si Gado ay isa sa mga natatanging disipulo ng ermitanyong puti na nakatira sa bundok ng Banahaw at ang ermitanyong yun ay nakalaban ko sa isang subukan ng lakas at antas ng kapangyarihan. Oo, taaminin kong malakas ang ermitanyong yun dahil marami sa mga alaga at alagad ko ang napatay niya sa tulong ni Gado. Ngunit kahit gaano sila kalakas, ay kinatay sila ng demonyong hawak ko. Pinagpira-piraso nito ang 3 nilalang na may pakpak at nakabaluti ng ginto. Wala itong nagawa ng binutas ng alaga ko ang mga dibdib nila at kinuha ang umaapoy na kaluluwa ng 3 dibinong nilalang. Kahit na nakayuko si Ramon at ang tatay niya, ay ramdam na ramdam niya ang tensyon at nag-uumapaw na aura ng matandang yon na kahit hindi niya ito tignan ay nahihilo siya sa lakas ng presensya nitong taglay. Alam din ni Ramon na hindi nagsisinungaling ang matanda dahil sa banay nitong tono ng pagsasalita at timbre ng boses habang patawa-tawa na parang hindi siya nahirapan sa nagdaang labang naganap. Nakaharap niyo rin po ba si Gado? Oo, kasi tinakas siya ng mga alagad nilang puting engkanto at dinala sa mundo kung saan hindi ko sila masusundan upang magpalakas. Pasalamat siya dahil ang maestro niya talaga ang pakay ko at wala nang iba pa. Nang mga sandaling yon, ay walang paglagyan ng tuwa at sobrang bilib na bilib siya sa ikinuwento ng matanda dahil kung silang mag-ama ay halos mapatay ng antingerong si Gado, ay walang kahirap-hirap namang tinapos dito ang maestro mismo ni Gado. Ayon sa mga kwento ng matanda, ay naghihiganti itong si Gado sa lahat ng mga disipulo niya at lahat ng mga kalaban nito ay kanyang tinalo at napatay. Maaaring nagkataon lamang nung nakabangga nilang magtatay ang mga anak nitong kinitilan nila ng buhay, ngunit ang pagparoon ng Ginoo ay hindi nagkataon dahil talagang inisa-isa niya ang mga antingerong kaliwa
tulad nilang mag-ama na sugo ng demonyo. Ilang saglit pa ang lumipas nang tumayo na sa pagkakaupo itong si Tatang Sandro at nagpaalam na sa kanilang mag-ama. Marami pa sanang itatanong si Ramon sa matanda, ngunit sinabi nitong sa ibang araw na lang sila magkwentuhan na siyang ikinatuwa ng binata nang marinig niya ito. Hanggang sa isang kisap mata ay biglang naglaho sa kawalan si Tatang Sandro na ikinabilib naman ni Ramon. Agad silang tumayong dalawa mula sa pagkakaluhod nung wala na doon ang matanda at nagmadali silang bumalik sa loob ng bahay upang tugunan ang ilang naghihintay sa kanila. Umusal din si Ramon ng pansara ng kanyang ikatlong mata at nagmamadaling humabol sa tatay niyang papasok na sa bahay. Nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, ay nagtungo silang mag-ama sa kanilang bakuran upang magpahinga saglit at magbasa ng itim nilang aklat. Ngunit talaga namang marami pang gustong marinig si Ramon mula sa kanyang ama tungkol kay Tatang Sandro. Tay, gaano po ba kalakas itong maestro mo? At bakit para bang hindi siya nababahala o lahat ng bagay sa kanya ay madali lamang? Sa totoo lang anak ko, ako man na hindi masukat ang tunay na lakas ng maestro ko. Basta't ang alam ko ay direktang mula sa kadiliman ng nag-uumapaw nitong kapangyarihan. Marami itong hiwaga na maging ako ay hindi ko mapatotohanan kung nagawa ba niya o hindi, at ang mga abilidad na meron ito ay hindi maikukumpara sa kung sinong nabubuhay dito sa lupa bukod sa kanya. Kaya nitong bumitaw ng sumpa na hindi bumubuka ang bibig at kakayanin itong kumain ng kaluluwa ng tao upang madugtungan ang buhay niya. Hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nakakatagpo ang taong papantay sa kakayahan niya at lakas ng taglay. Alam mo bang lampas 300 taong gulang na si Tatay Sandro? Maraming sumubok na labanan siya, ngunit walang sino man sa mga ito nakalapit ng kahit na isang dipa sa maestro, dahil bago pa sila makahakbang papunta sa kanya ay malalagutan na ang mga mahihinang antingero ng hininga. At dahil sa taglay na niyang humahanap ng makakatapat ay minansagan siyang maestro ng kadiliman. Kung mapapansin mo ay kung saan man siya naroon ay sumusunod ang mga itim na anino at mga uwak. Sabay turo ng ama sa gawi kung saan madilim at maraming uwak na pumapaligid. Tay, bakit yung demonyong kasangga ko ay tila tinablan ng takot nung makaharap nito ang mga alaga ng maestro? Anong klase po bang nilalang ang mga ito, tay? Naguguluhan niyang tanong sa ama. Anak, hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na yon, dahil ang tawag sa mga yon ay Syro. Ayon sa maestro ay kinuha niya mismo sa kailaliman ng impyerno ang mga ito upang paglingkuran siya. Mula nang gawin akong disipulo ng maestro ay kasakasama na niya ang mga ito at walang sino man ang makakapagsabi kung gaano na niya katagal na hawak ang mga ito. Malamang sa malamang na naramdaman ng demonyo mong alaga na hindi biro na laban ang mga Syro dahil hindi hamak na mas malakas ng ilang ulit ang mga ito sa taglay nating mga alaga. Pagpapaliwanag ng ama nito sa kanya. Agad na nagtayuan ang balahibo ni Ramon sa kilabot na unti-unting pumapasok sa katawan niya matapos na marinig ang tungkol sa maestro ng kanyang tatay, lalo na ang bansag dito na maestro ng dilim. Ngunit imbis na matakot ay nagalak palalo si Ramon sa mga naririnig niya tungkol dito. Tay, magagalit po ba kayo kung magpapagabay ako kay Tatang Sandro upang lalong lumakas? Aba anak, maganda ang naiisip mong yan. Ngunit kakayanin mo ba ang mga hamon at pagsubok na kakaharapin mo kung sakaling ilagay ka nito sa kanyang kawan? Tay, tulad mo, ay gagawin ko rin ng nararapat at kung papaano lalong palalakasin ang taglay kong kadiliman upang hindi tayo maliitin ng kung sino at katakutan dito sa ating lugar. Tinapik-tapik siya ng kanyang tatay sa balikat habang tuwang-tuwa ito sa mga sinasabi ng kanyang anak.
Nang sumunod na araw bandang katanghalian ay nagtungo silang mag-ama sa lugar kung nasaan ang mga uwak at madidilim na aninong nagpaikot-ikot sa paligid, at gaya ng unang ginawa ni Ramon ay muli niyang binuksan ang ikatlong mata niya upang makita ang maestro ng kanyang ama. Ayon kay Ramon ay si Tatang Zandro daw ay isang pisikal na tao, ngunit may kakayahan itong magpalipat-lipat ng dimensyon na para bang isang multo o espiritu, kaya ginagamitan niya ng third eye, dahil kung wala kang ganitong kakayahan ay tila hangin lamang daw ito sa paningin mo. Ginagawa ito ng matanda upang hindi siya direktang maatake at hindi agad na mahuli kung sakaling may magtangka sa kanya. Dito ay unang beses na malas ni Ramon kung papaano tawagin ng tatay niya ang maestro ng kadiliman sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kaunting dugo na ipapatak sa lupa. Matapos gawin yon ng kanyang ama ay mula sa lupa ay umahon ang matanda kasama ang dalawang alagad nitong mga Sayro. Oh, Ruhing, Ramon, ano ang inyong sadya? Pinatawag ninyo ang aking presensya. Agad namang yumukod ang mag-ama habang kinakausap ang maestro nila. Maestro, nais po kasi ng anak kong magpagabay sa inyo. Lahat sa librong itim ay nakabisado at alam na niya, kaya naghangad siya ng mas mataas na aral na alam kong ikaw labang ang makapagbibigay sa kanya. Opo, tama po si Tatay Maestro. Handa na po akong harapin ang bawat hamon at pagsubok na ipapagawa niyo sa akin. Pag-iigihan ko po ito. Pangako ko po yan. Sa wakas, ay may bago na akong alagad na sasapi sa aking kawan. Ngunit hindi ba sinabi sa iyo ng iyong tatay na may aalay kang isang bagay bago kukupkupin ang aking mga nagiging disipulo? Sa puntong yun, ay napalunok si Ramon ng laway dahil sa nerbiyos sa mga narinig niya. Ialay mo sa akin ang ulo ng gabunang aswang na kalaban nyo at doon ko pag-iisipan kung nararapat ka ba sa kapangyarihang tataglayin mo. Ang gabunang aswang na nakalaban namin ng tatay? Oo, ang malakas na gabunang may kakayahan rin na tumawag ng demonyong kasangga. Ialay mo ang ulo nito sa akin. Bibigyan kita ng 3 araw upang gawin ang aking utos at hindi ka maaaring tulungan ng iyong ama sa pagsubok na ito. Dahil siya mismo ay walang nakatulong ng gawin niya ang pagsubok na pagpapatunay ng katapatan sa akin. Tandaan mo, 3 araw lang ang aking palugit. Sabay na wala ng parang bula ang matandang maestro nila. Tay, papaano ko po matutuntun kung nasaan ang gabunang yon? Pasensya ka na anak at hindi kita matutulungan dyan. Gaya nga ng sabi ng maestro, wala ako may tutulong na dapat na ibigay sa iyo dahil babagsak ka sa pagsubok na iaatas sa iyo ng maestro. Mabuti pa't gawin mo na ang lahat ng mga natutunan mo sa akin at sa itim na libreto upang matunto ang lokasyon na gabunan. Mayroon kang 3 araw para tapusin ito. Dahil sa walang kaidi-ideya si Ramon sa pagtuntun sa kung saan naroon ang aswang na gabunan, ay ginugol niya ang isang buong araw sa pag-iisip. Ilang beses siyang sumangguni sa itim na libreto, ngunit wala doon ang sagot hanggang sa nakaisip siya ng isang paraan. Kung pakakawalan ko ang lahat ng mga alipores na hatak ng demonyong kasangga ko, ay madali kong mahanap at matutuntun ang lugar kung nasaan ito. Sambit niya sa kanyang sarili. Kahit na gabi ng oras na yon ay nagtungo si Ramon sa maliit na bahay kung saan sila nagpapahinga ng kanyang ama, at doon niya ginawa ang ritual ng pagpapakawala ng mga alipores niyang karga. Gamit ang ilang kandila ay isa-isa niyang itinulos ng patatsulok at hiniwa ni Ramon ang kanang kamay niya at humiwa ng maliit at ipinatak ang kanyang dugo habang umuusal ng isang ritual habang dahan-dahan siyang lumuluhod. Ayon kay Ramon, ang ritual na yon ay tila pakanta o himno na may tono at patuloy na inuulit-ulit.
Ilang segundo pa ang lumipas ay biglang dumilim ang paligid at doon lumabas ang demonyong alaga niya kasama ang sandamakmak nitong mga alipores. Isa-isa niyang pinakawalan ng mga ito at itinuro kung saan magtutungo upang mahanap ang gabunan. Dahan-dahang napangiti si Ramon nang makita niya nagsiliparan na ang mga aninong alipores ng kanyang demonyong alaga. Nang maubos na ang lahat ng ito, ay inutusan ni Ramon na lumipad ang kasangga niyang demonyo upang tumulong sa paghahanap sa aswang na gabunan. Nag-iwan naman ng 4 na mahihinang anino si Ramon sa tabi niya upang protektahan siya nito kung sakaling may magtangkang sumalakay sa kanya. Inutusan niya ang mga ito na magbantay at magpaikot-ikot sa buong kapaligiran habang isinasagawa niya ang ritual upang mas lalong lumawak ang nasasakop na lugar kung saan pwedeng maghanap ang mga alipores niya, habang ang demonyong kasangga naman ni Ramon ay may abilidad na kung ano ang nakikita nito ay siya rin namang nakikita ni Ramon, kaya para bang kasama siya nitong naghahanap. Ilang oras pa ang mabilis na lumipas, ngunit hindi pa din niya mahanap ang nilalang na yon, at dahil dito'y pinilit niya panlalong palawakin ang lugar ng paghahanap ng kanyang mga alaga. Halos naikot at nakita na ni Ramon ang lahat ng maaaring pagtaguan ng aswang, ay wala ito doon at hindi niya mahagilap. Kaya naman nagtaka na siya kung saan niya posibleng makita ang aswang. Nang papabalik na ang kanyang huling alipores, ay tila may namataan itong kakaiba sa lugar na pinanggalingan nito. Dahil ang nilalang ay malapit sa simbahan, kaya't inutusan niya ang kanyang demonyong kasangga na subukang magmanman doon. Dahil oo nga't lahat ng lugar ay kayang pasukin ng mga ito, maliban sa simbahan. Dahil sa malakas ang demonyo ni Ramon, ay hindi nito iniinda ang liwanag na taglay ng simbahan at init na pumapasok sa ibang nilalang. Wala ding epekto dito ang mga rebultong nakatapat, maging ang malaking krus na kahoy sa harapan. Kaya naman, nagpagala-gala sa loob ang alaga niya hanggang sa makita niya ang hinahanap na gabunan. Dahil natatandaan ni Ramon ang itsura noon, ay pinasundan niya ito sa alaga niyang demonyo hanggang sa umabot sila sa bukana. May mga kasama itong bata na tila bibiktimahin ng aswang sa oras nang lumabas sila sa loob ng simbahan, ngunit napakunot ang noo ni Ramon nang mapagtantong bakit tila may nagbago sa aura ng gabunan dahil mas lalo pa itong lumakas kaysa nung huli silang nagkatagpo. Nang makalabas na ang mga ito sa simbahan, ay lalapain na sana ng gabunan ang mga batang yun, ngunit may natanaw ang gabunan na anino ng isang lalaking nakatingin sa kanya. Kaya pinili nitong umalis at puntahan ang anino kung saan ito nakatayo. Nang makita ng gabunan si Ramon at namukhaan niya ito, ay dito na ito galit na dumapa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makikialam sa mga ginagawa ko dahil may importante ako inaasikaso? Saad nito habang unti-unting nagpapalit ng anyo bilang isang mabalasik na nilalang nagdilim. Akala mo siguro hindi ko mararamdaman ang presensya ng demonyo mong alaga? Baka nakakalimutan mong may ganyan din ako. Sabay pinalabas nito ang alaga niyang demonyo na may mahabang mga binti at kamay ng parang sa isang alimango, at umatungal ito ng pagkalakas-lakas na tipong halos dumagundong ang mga punong nakapaligid sa mga ito. Hindi naman sinasadyang matawa ni Ramon nang makita ang alagang demonyo ng gabunan dahil hindi niya inakalang maliit ito kaysa sa mga tipikal at normal na demonyo. Bakit natatawa? Bakit ka natatawa? May nakakatawa ba sa mga ginagawa ko? Yan na ba ang pinagmamalaki mong kasangga? Hindi man lamang tatagos ang pinakamalakas na atake niya sa pinadala kong demonyo. Kaya wag mo ko yabangan na kung sino ang mas malakas, dahil tandaan mong hindi aabot sa level ko
kahit na anong gawin mo. Aswang ka lang at ako ay isang sugo ng demonyo. Tandaan mo yan! Sabay sugod ang demonyong alaga ng gabunan, ngunit lahat ng atake nito ay sinalo lamang ng demonyo ni Ramon at tinipon ang lahat ng mga yon at ipinang-atake niya ng mga doble o tripleng lakas. Agad na nabura sa harapan ng gabunang aswang ang alaga niyang demonyo na ikipinanlumo nito. Oo nga't malakas ka na ngayon, aswang. Ngunit hindi mo matutumbasan ang lakas na nakamtan ko sa maikling panahon lamang. Kahit na ilang buwan pa lang ang lumipas, ay sobra-sobrang kapangyarihan na ang aking napaglinang at malayong malayo na sayo. Dahil sa tindi ng naramdaman nitong pagkapahiya, ay walang ano-ano'y sumugod ito sa demonyong alaga ni Ramon. Ngunit imbis na iwasan niya ito, ay sinalo siya ng demonyo at kinapitan ang magkabila nitong braso at binatak ng walang pagdadalawang isip. Sumirit naman ang dugo ng gabunan sa buong paligid habang unti-unti na itong nangihina at napapaluhod sa lapag. Ngayon mo pagbabayaran ang paglalapastangan mo sa amin. Humanda ka dahil ikaw mismo ang makakatikim ng mismong kapahangasan mo sa amin ng Tatay Ruhing. Agad na dinakot ng demonyo Ramon ang ulo ng aswang na gabunan na nooy anyong tao na. Sinakmal muna ito ng demonyo sa leeg upang malagot ang hininga bago nito hinigop ang kaluluwa ng gabunang yon. Ilang saglit pa ang lumipas nang biglang sumalakay sa espiritu ni Ramon at demonyo ang mga kaanib ng gabunang aswang na binalak nilang patayin sila matapos nilang makita kung papaano kinain ng demonyong kasangga ni Ramon ang kaluluwa ng pinuno nila. Naghanda na sila Ramon sa laban, ngunit kasabay ng mga atake ng mga alagad ng gabunan ang paglapag ng mga aninong alipores ni Ramon. Isa-isa nilang pinagpapatay ang mga kaanib ng aswang. Hindi man namang lahat, ngunit karamihan sa mga ito ay literal na napatay ng mga ito at kanilang inalay ang mga kaluluwa ng mga iyon sa demonyong sinasamba nila at sa espiritu ni Ramon. Ang ibang aswang na naroon ay pinili na rin lang na tumakas at magtago dahil natatakot silang matulad sa mga kasamahan nilang mga nakahandusay na sa lapag at wala ng mga buhay. Dala ang ulo ng gabunang aswang bilang isang tropeyo ay nakabalik ang demonyong kasangga ni Ramon. Bagamat napatay ng mga aswang ang ibang mga aninong alipores nito, ay hindi naman ito siguro ikinahina ni Ramon. Bagkos ay lalo pa niyang ikinalakas ito dahil sa dami ng mga kaluluwang nahigop ng mga ito sa mga nakalaban nila. Kinaumagahan ay pagbaba ng kanyang Tatay Ruhing ay napangisi na lang ito nang makita ang ulo ng gabunang aswang na nakabalot sa dahon ng saging at hawak-hawak ni Ramon sa buhok. Tay, ito ang tropeyo ko. Nahirapan ako sa pagsubok na yon, pero napagtagumpayan ko pa rin naman ito. At nagawa kong gapiin ang gabunan na minsan lang naging sakit ng ulo natin. Magaling anak. Paniguradong matutuwa sa maestro sa handog mong ito. Ako man ay hindi makapaniwalang magagawa mo ito sa loob lamang ng isang araw at isang gabi. Malaki na talagang pinagbago mo anak. Mas lalo ka nang lumakas tulad ng inaasahan ko. Labis naman ng pagkagulat ni Ramon dahil bigla ang lumabas sa gilid niya ang kanilang Maestro Sandro. Kaya naman dali-dali silang mag-ama sa pagluhod at pagyuko. Binabati kita, iho. Ramon, ngayong napatunayan mo sa akin na isa kang tunay na sugo ng dilim, gaya ng iyong ama na siyang disipulo ko. Binabati kita sa pagkakapasa sa unang pagsubok. Napatingala naman si Ramon nang marinig ang salitang unang pagsubok, kaya naguluhan ito. Maestro Sandro, ano pong ibig sabihin ng unang pagsubok? Mayroon pa bang mga kasunod? Bakit, Ramon?
Nagmamadali ka ba? Naku, hindi naman po sa ganun. Naguguluhan lamang po ako. Kaya kung maaari po'y pakipaliwanag po sa akin. Naroon ako nang matalo mo ang gabunan. Pinapanood ko kung paano mo ipinakain sa alaga mong demonyo ang kaluluwa nito, maging ang kaanib nitong mga nilalang. Pagpasensya mo ko dahil hindi ko inakalang magiging madali lamang pala sa iyong lahat na tila ba mas nahirapan ka pa sa paghahanap kaysa sa inyong mismong pagtutunggali. Muli ay pagpasensyahan mo ko dahil kailangan kong masukat kung nasaan ka na sa progreso mong yon upang matulungan kita kung ano pa ang mga bagay na maaari nating palakasin sa iyo bukod sa iyong kasanggang. Sa totoo lamang po, hindi ako komportabling labanan ng tulad kong alagad ng dilim. Sa katunayan po ay gusto kong kumatay ng mga antingerong tuwali at walang paninindigan. Nasimulan ko na ito sa isang antingerong saliwa ang paniniwala at ginagamit ang kapangyarihan upang mambiktima ng mga mas mahihinang mga kalaban. Alam ko na ang nais mo, iho. Isang antingerong tulad ni Gado. Tama ba? Opo, maestro. Tama po kayo. Nais ko po mga katulad ni Mang Gado upang sa susunod naming magtapat ay hindi ko na siya bubuhayin at sasantuhin. Mali na sila at sila pa ang may karapatang magalit. Nakikiusap ako, Maestro Sandro. Bigyan mo ako ng kalaban na sa tingin mo ay susubok sa aking lakas at abilidad. Dahil ito ang nais mo, ay ilalaban ko sa iyo ang isang antingerong naging kilabot sa lugar nila bilang isang mamamaslang ng mga aswang at ibang nilalang ng dilim. Wala pong problema. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ng antingerong yon? Kung hindi ako nagkakamali, ay Gilier ang pangalan noon at nakatira siya sa isang bayan sa Nueva Ecija. Hindi madaling mahanap si Gilier. Pakatandaan mo yan, iho. Makakaasa po kayo na sa pagbabalik ko'y kasama ko na dito ang ulo ng sinasabi niyong maaaring makatapat ko na si Gilier. May karugtong na kabanata. Abangan.